Kumalat ngayong araw ang nakakagulantang na balita matapos umanong isugod si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ospital kasunod ng biglaang tensyon sa loob ng Malacanang. Ayon sa mga paunang impormasyon, hindi inaasahan ang insidente kaya't nagdulot ito ng matinding pagkalito at pagmamadali sa mga opisyal at security personnel ng palasyo. Habang wala pang opisyal na pahayag tungkol sa tunay na kondisyon ng Pangulo, patuloy ang pag-usisa ng publiko sa mabilis na pangyayari. Dagdag pa sa kaguluhan, nabigla raw ang ilang opisyal matapos mabalitang may nadiskubreng malaking bahagi ng illegal na droga sa isang operasyon na di umano'y konektado malapit sa ilang tauhan ng gobyerno. Ayon sa mga source, hindi inaasahang makakahukay ng ganong kalaking ebidensya kaya't nagdulot ito ng tensyon at mainit na diskusyon sa ilang opisina sa loob ng palasyo. Tumanggi naman ang ilang opisyal na kumpirmahin ang lawak ng nakuhang kontrabando, dahilan upang lalo pang kumalat ang mga espekulasyon. Sa ngayon, mahigpit na tumangging magbigay ng karagdagang detalye ang Malacanang at nananatiling tahimik tungkol sa parehong kondisyon ni PBBM at sa kontrobersyal na nadiskubreng droga. Habang patuloy ang pangamba ng publiko, marami ang naghihintay ng malinaw na update upang malaman kung gaano kalalim ang isyung bumabalot ngayon sa administrasyon. Sa gitna ng nagiging masalimuot na pangyayari, nakatutok ang buong bansa sa susunod na hakbang ng mga opisyal sa palasyo. Nako, dito sa video na to, butatanan naman ho itong si Auntie Claire. Ibang klase ho talaga tong ali na to. Hindi ho sila magkanda o gaga ngayong mga panahon na to kung paano nila baluktutin ang naratibo. Pahiya ho siya dyan sa interview niya na yan sa 1PH. At dito ho sa video na to, papasadaan din ho natin, napakaganda ho ng episode na yan ng Vox Populi dyan sa Sunshine Broadcast. Kung gusto nyo mapanood ang kumpletong talakayan ng mga banateros dyan sa Vox Populi, punta lang ho kayo dyan sa Sunshine Broadcast. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ibang klase, napakarami ho nilang tinalakay na talagang ito ho yung mga hindi binabalita ng mainstream media. At ito namang ating DTI Secretary, talagang di pa ho siya makamove on. Hindi pa ho siya makamove on dito sa 500 pesos na Chibuena package. Ngayon ho mga kababayan, dahil nga hindi ho talaga kaya yung sinasabi niya na 500 na Noche Buena. Keso bili na lang daw ho tayo. Marami naman dyan sa tabi-tabi na 500 peso bilao package. Palakpakan. Ibang klase ho talaga yung IQ ng ali na to. Hindi na, dahil alam niya na hindi talaga tatagos yung 500 piso para dyan sa Noche Buena na yan. Bili na lang daw ho tayo ng ang tawag dito, bilao. Good luck na lang kung kakasya yan. Ilan? 2 pirasong Shanghai, kapirasong spaghetti, 2 anak ng Petrang Garapata. Madam, itikom nyo na lang ho yung bunganga nyo kung wala kayong matinong sasabihin. Hindi ho kayo nakakatulong sa administrasyon ni Marcos Jr. para sabihin nyo, yung 500 piso na yan, kasya na sa isang family of 4. Iniisip po kasi nila, yan kita nyo naman, talagang ang presyo ng mga pangunahing bilihin, napakabababa, napakaganda ng ating ekonomiya. 500 piso, talagang kasya na yan sa family of 4 para sa papalapit na Noche Buena. Yan ang naratibo nila Sa sobrang ganda ng ekonomiya, sa galing ng pamamalakad ni Marcos Jr., 500 piso, kasya na sa Noche Buena ng apat na miyembro ng isang pamilya. Diba? Kaso hindi ho talaga pwedeng mangyari yan. Kaya naman, rekta ho ngayon tayo dito sa interview nitong si Auntie Claire dyan sa 1PH. Game! Yes, good afternoon, Sherry, at sa lahat ng mga kababayan natin nanonood sa inyong programa. Huwag kang galit. Mamaya ho tayo sa Banateros. Malupit nagkahamunan Hinahamon ho itong si anong pangalan ito? Itong si Charis, si Sandro Marcos. Ano po ang pahayag, reaksyon ng palasyo ukol nga po dito sa pagbibitiw ni ICI Commissioner Babe Singson at ang kanyang mga nasabi na frustrations? Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa ginampanan po ni Secretary Babe Singson na siya po ay talagang magaling na isang opisyal, mapagkakatiwalaan at alam naman natin na malinis
ang kanyang records pagdating sa mga kanyang trabaho. So, kinalulungkot nga po na hindi nakakayanin ang kanyang kalusugan at siya nagrereklamo patungkol sa kanya. Hindi. Anong kalusugan? Alam naman ng siyambay ng Pilipino ang dahilan kung bakit sila umalis Kanyang siya. kalusugan at nakakalungkot po yun. But still, nagpapasalamat po tayo sa kanya. Yusek Claire, base po sa aming pakikipag-usap sa aming panayam kahapon kay Commissioner Babes at ngayon din po kay General Azurin, budget ang problema. Nakakarating po ba ito sa palasyo na lahat Vicente Mano, itong si Cheryl, sinoplak niya kagad. Hindi. Hindi kalusugan ang problema nitong si Babe Singson. Ang problema, budget. Wala silang pera, kailangan nila ng... Akala siguro nitong si Babes, ano yan, agos ng pera yan. Kasi closed door, kailangan talagang pag-usapan yan at talagang yung mga papatawag natin dyan, lahat ng kumita dyan sa kabalbalan na yan, di ba? Ang problema kasi, wala atang gustong magpadugo eh. lahat po sila ay nag-aabono out of pocket po at hinihintay pa rin ng budget para maibalik yung kanilang mga nailalabas po na pera. Actually, according to DBM, as early as September, may saro na po. Nagkaroon lang po siguro ng issue para doon sa tinatawag natin modified disbursement system para po yung sa paggagawa po ng bank account para po maibigay po yung pagkaan po na-release po yung NCA, yun po yung budget. Ngayon po, maipapaliwanag na rin po at masasabi rin po ni Atty. Hosaka na yung budget po ay nasa bank account nila. Okay. Kasi wala na, nag-resign na eh. Wala na. Nakamanto ko, stress na nga yung mama, di ba? Hindi na nga makatulog. Mayat maya ang bisita sa ospital. Tapos wala pang pera. Hindi naman pwede yun. Klaro naman po ni Commissioner Babes na because it's a new agency, may mga kailangang papeles na pagdaanan, they need to create new bank accounts, and then the signatories. So masasabi po natin yung si Claire na plansyado na yan at marirelease ba talaga or mababalik na yung mga inabono nila ngayong buwan ng Disyembre bago matapos ang taon? Pasalamat naman po at maliwanag din po kay Secretary Babes bakit ganun po hindi agad na ibigay yung budget because nga kailangan marami po mga dokumento na dapat gawin para nga po dito sa bank account. At ngayon po na ayos naman po, nandun na po yung budget sa kanila. Ayun po. Naibigay na po. Naibigay na yung buong 41 million, Yusek. Yes po. Opo. Bakit kasi hindi pa binigay? Nasa sa inyo naman eh. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, nasa inyo na pala ba? Ba't inano nyo pa? Bakit umabot pa doon sa kailangan pang mag-resign nitong si Babe Singson? Kayo talaga dyan. Dapat, Vicente Mano, pagkakuha ninyo, binigay nyo na kaagad. Ano bang balak nyo dyan? Ninokay nyo pa. Kayo dyan sa Malacanang, mga walang ya talaga kayo. Opo. Kailan po ito naibigay? Ito pong December. Matapos po maayos yung mga MDS. So maibabalik na po. Alright. Ano rin po ang tugon ng Pangulo sa panawagan na i-certify as urgent ang panukalang bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang ICI? Parang patapos na po yata ang mga batas na nila. So, tingnan na lang po natin kung ano po nilalaman ng version. May sinasabi po si Ombudsman Boying Remulla, Yusek, na 1 o 2 buwan na lamang ang natitirang panahon ng komisyon. Nangangahulugan ba na bubuwagin na po ang ICI early next year? Sa ngayon, Ms. Cheryl, wala pa pong naipapaabot sa atin na gano'n. Tingnan po natin, wala pa po talaga sa atin napapaabot. So paano po tinitiyak ng Malacanang na walang magiging delay sa pagtutok dito sa anomalous flood control projects kahit na, kagaya po niyan, by December 15, bakante na po yung posisyon ni Commissioner Babes. Tapos, though, yung isang malaking issue na budget, sabi nyo nga po, nasa komisyon na, yung 41 million pesos. Pero, yung itong sinasabi ni Ombudsman Boying na 1 to 2 months, na hindi rin alam po ni General Azurin, paano po kaya mapapanatili na mataas ang moral ng ICI? Nakikita naman po, kahit po ang Pangulo mismo nagre-report kung ano po ang update, dahil tutok po mismo ang Pangulo dito, hindi po to pababayaan ng Pangulo. Gusto niya po, di ba, sinabi niya rin at pangako niya, sinimula niya to at siya din po ang magtatapos ito. Gusto niya po talaga na mawakasan itong issue na to para mapanagkot ang lahat ng sangkot.
with all these issues nga po on ICI na hinawakan ng tao na ito ang makapagbibigay ng hustisya para po sa sambayanan na nanakawan ng mga itong mga tiwaling officials and mga contractors. Ano po ang inyo na lang huling iiwan na mensahe sa bayan? Ako na para dito kay Auntie Claire. Ang huling mensaheng iiwan lang sa bayan tuloy-tuloy lang ang pag-twist ng naratibo, pagpapakalat ng kabalbalan sa Pilipinas at tuloy-tuloy lang yung pag-i-insert sa 2026 budget at pag-aaralan nila kung paano makukuha ang mga insertion na yan, yung mga program appropriation na yan na hindi makikita na sa bayan. Di ba? Yan ang mensahe nitong si Auntie Claire. Panigurado, ganyan hong kalalabasan niyang kabalbalan nitong ali na to. Ngayon naman irerekta na ho tayo dito sa matindi ho itong mga kababayan. Siyempre pagka Banateros ang bumalagbag, talagang malupit yan. Palakpakan ho muna tayo. Yun. Ang bumibida, Yung asawa yung asawa. Oo. Si Marcos walang parang, ayoko namang sabihing, Tanga. Oo. hindi, wag namang ganun. Lulong sa Nasa happy place. pagtulog. Sabihin yung... Wala sa ulirat. Oo, wala sa ulirat. Siguro sa haba ng tulog niya, paggising niya, haharapin niya kami. Gusto niya matulog ulit. Parang, alam mo, nakakausap ka na ng bagong gising na tao? Oo. Parang yung utak wala pa sa wisyo. Wala Parang na. ganon. Parang ikaw, pag hindi ka pa Oo, nagkakape. pag di pa ako nagkakape, high blood, ganon, di ba? So, parang ganon si Marcos. Kaya feeling ko talaga, si Romualdez ang lahat na to eh. Si Marcos yung tipong tuturuan mo lang. Oh, ito, ganito gawin mo, I-approve ganito. mo lang, Oo, i-approve ganyan. mo lang. Approve mo lang to, ayusin mo to. Eh, syempre, pag ikaw naman, lulong din. Si Romualdez, lulong din yan eh. Sa kapangyarihan. Diba? Lulong sa kapangyarihan, lulong sa kanyang, ako ang dito, ang hari. Ganon. So, alam mo yun, medyo pinipitik-pitik niya si Marcos na kaya ko to, kaya kong gawin to. Pero Kasi, dagdagan ko yan ha, dagdagan ko lang. Inaano niya, ina-acknowledge mo yung sinasabi ni Toby Chanco na, na si Romualdez at saka si Zaldico talaga to. hindi, si Romualdez talaga, Oo. Zaldico and Marcos, talagang ginagamit lang niya. Okay. Pero, it doesn't mean hindi sila masama, Nagkataon lang si Marcos, Weak talaga. weak, tapos, okay din siya. Sige, gawin natin yan. Kailangan natin yan. Yun. Ako naniniwala ako dyan. Okay? Pero dagdagan ko. Kasi posible ang nagmamanipula kay Bongbong yung mga nakapaligid. Pero hindi po pwedeng hindi kasama si Sandro sa arkitekto. Kasi sila yung tinaguri ang pork barrel kings eh. Diba? So, malaki ang sabuatan. Kung hindi man si Bongbong, si Sandro, sila yung malaki ang insertions. Yan. Bukod sa insertion, may nabalitaan pa tayo yung allocables. Ayun pa, yung sa... Pero pabatiin muna natin yung bagong dating. Sorry kasi kasalanan ni Marcos lahat Kasi siya. Nakuha ako eh. Alam niyo simula general niya, hanggang Bacoor. May nakakano niya eh. Karakol, lahat ni Karakol. Sorry lang ako Ano daw? Karakol. Nagkakaroon din na Ayun, linawin mo kasi iba dating sa labas eh. No? Karakol. Alam mo yung Sa kalsada. parang gano'n. Pero puro santo. Gano'n. Kaya. Sorry, ano po, pastor ha. Ayos kasi yung subtitle medyo. Nakamukha naman malinaw ba? At yung idagdag ko lang doon, yung sinasabi ni Bay, sinabi din yan ni Aimee Marcos bago mag-halalan na ang nagko-control ng desisyon ng lahat ay si Lisa at si Romualdez. Tsaka sinabi din ni VP Sara yan. At sinabi rin ni BP Sara yan, at sinabi din ni Aimee Marcos na maaga pa lang, bata pa lang, bulok na si Sandro. Ayun. So yung sinasabi ni Coach Oli, maaaring pwede din yun talaga. Sinabi ni bago si Master Judea, sinabi ni VP Sara, Oo. noong kampanya, nasa aeroplano sila ni Martin Romualdez, wala daw budget. Ayun. Ay, sabi ni Martin Romualdez sa kanya, pag nanalo tayo, Supporto natin ha, ano ho kayo. Alam ko may ina-upload din to doon sa Banateros YT channel, Banateros. Tama, ina-upload din ho ito, mag-subscribe din ho kayo diyan sa Banateros YouTube channel, no? Para pagka meron hong bagong episode itong Vox Populi, mapanood niyo ho kagad. babawi ako.
babawi tayo. So mukhang maganda yung sinasabi ni Banat. Go. Yung bawi pala, babawiin sa kaban ng taong bayan. Oh, yun din. At nagulat ako kay Sandro Marcos kasi hindi ko inaasahan na siya pala yung number 1 na may pinakamalaking pundo na nakuha. Batang-bata pa eh. Sa population nila. Siya ang pinakamalaking nakuha na budget. Nasa 15 billion huwata kung di tayo nagkakamali. Ang liit na population nila, tapos sila yung pinakamalaking budget. Doon palang may mali na eh. And same thing kay Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, lahat ng mga constituents, alos karamihan, hindi naman lahat, nagre-reklamo sa kalsada. So, ibig sabihin, saan napunta yung napakalaking pera Tsaka na now, it makes sense kung bakit natanggal si Tebes, natanggal yung iba pang mga congressman, tapos siya lahat ang pumalit. Kasi itong mga natanggal na to, Banat ba, malapit din to kay Martin Romualdez, no? Parang ginawa nila, mga kurakot din tong mga to. Hindi pwedeng may ibang makikihati sa amin. Kami na. Pero narinig niyo yung interview kay Sandro? Ito matindi. Pumayag na siya magpa-drug test. Talaga? Executive session. Executive session. Bawal live stream. Akala ko pa naman parang di ko ata alam yan. Di ko ata napanood yan eh. Ano kayong pala executive session? Yan ang problema natin dyan. Hindi, pero matindi yung yung meron lumabas na na kasi tinanong si ano ba yung pangalan na nag-resign? Sa sino ba? Hindi, sa ICI. Si Babe Singson. Babe Singson. Tinanong niya daw si Sandro, sinabi niya, saan mo dinala yung insertion? Ay, delikado. Wala mo yun ang naging dahilan. Grabe, sabi ko, yun ang dapat ilabas. Yun ang dapat Yun daw ho ang naging dahilan kung bakit ika nga napabitiw nang wala sa oras itong si Babe Singson. Ay, Babe Singson, tama. Saan mo dinala yung insertion? Sagutin. Hindi ko maintindihan kasi pumasok siya, nagpa-executive session, tapos sasabihin niya, sige, i-play nyo. Pwede nyo i-play. Diba? Kung gano'n naman pala, ba't ka pa nagpa-executive? So, ibig sabihin, pinili lang yung mga ilalabas. Kaya nga kung talagang matapang ka, Sandro, blue ribbon ka humarap. Yun. Tapos Speaking of blue ribbon, ano nangyari dyan? Wala na. Pink ribbon Walang iya talaga to si Ping Lacson, no? Pink ribbon Pink Ang yabang-yabang pa na pagbalik ng Senado, babalik blue ribbon, isang beses. Pasabog daw siya. Biglang puro pasabog. Hindi pa natapos yung pasabog niya. Hindi nung pagbalik kasi nung Blue Ribbon Committee, biglang nagpasabog si Zaldico. Tapap wala na silang counter. Biglang nawala na yung Senate Blue Ribbon Committee, pero maganda tong tong pinunto ni Banat Bay patungkol doon sa allocables sa insertion. Kasi may insertion, pero nung tiningnan yung yung mga proyekto na nailagay sa distrito niya, hindi tumugma doon sa insertion niya. Yes. Ngayon, ang sinasabi niya na hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico kasi nga ito lang ang napunta sa proyekto ko. Pero nakalagay sa GAA yung insertion na yon galing mismo sa kanya. So legit talaga. Legit. Ang ngayon, maganda yung tanong ni Babe Singson, saan mo dinala? Kasi malabo, 1/3 lang daw ng halaga ng mga proyekto na nailagay sa distrito niya, yung actual na dami ng insertion niya. Kaya ang tanong sa kanya, saan mo inilagay? Ang sagot niya, hindi totoong sinasabi ni Zaldico. Pero nasa GAA yun yung insertion niya Ganon din yung insertion ni BBM na 100 billion. Nasa GAA din yun Kinonfirm ni Ping Lacson yun So pinapaikot tayo, Parang hindi niya talaga sinagot. Basically, kung papatunayan, ang dali naman, ito yung tulay na napagawa namin sa insertion, itong tulay. Ito, hindi naman masama insertion Parang ganyan kay Pulong. Diba? Nung tinanong siya, eto, naglabas siya ng dokumento, pinakita yung picture, pinakita yung video, ganun lang kadali. Kaya lang, pinakita nilang pinagawa, yung sa Davao. China yun Ang nga niya, partner, ang sinasabi nga ni, ni itong batang Marcos, na hindi totoo yan. Kasi, makikita nyo sa listahan, may mga proyekto na naka-allocate sa Davao. Hindi naman... Alam nyo naman kung sinong nakatira sa Davao. Yes. So parang sinasabi nila, hindi ako maglalagay ng proyekto dyan, so peke yan. Kaya nga misleading. Kaya nga halatang halata siya Doon pa lang sa pag-volunteer niya na umatin siya sa ICI, bakit ka magbo-volunteer sa ICI mismo? Tatay mong gumawa dyan. Correct. Unang-una,
advantage yan. Kasi parang sa ano yan, sa basketball. Home court advantage. Tsaka tatay mo, tsaka executive session Yun pa. nga eh. Tapos, sasabihin niya, ako, nagbo-volunteer ako pumunta dito kasi gusto ko patunayan. Hindi, sa ano ka, sa Blue Ribbon para magkaalaman. Matindi example niyan. Halimbawa, yung barangay. Diba? May nireklamo, mandurukot. Pangalan, J. Guevara. Kunwari, may mandurukot doon, J. Guevara. Mandurukot, J. Guevara. Naku po. Tapos, ang ginawa nung tatay ni J. Guevara, sige, para malaman natin ng katotohanan, imbestigahan siya ng nanay niya. Yun. Tapos biglang, ano sa tingin niyo mangyayari? Ipapawalang sala si Jay kahit may ninakaw. Di ba? Kakampi kasi yun, nanay yun mismo Parang ganun ang nangyayari sa ICI Gumawa ng investigating body, independent daw kuno. Tapos yun na mag-iimbestiga dun sa gumawa. Ano ba yun? Pero ang pathetic, no? Isipin mo, after 2 months, nagdedelikado na. Bubuwagin ng ICI. Yun ang nakakahiya doon. Yun ang, ibinuo mo ito para sabihin mo sa Pilipino na may ginagawa ka, tapos saglit pa lang, mabubuwag na. Binuo mo itong komisyon na ito na hindi mo pala pinondohan, so mambubudol talaga ito, no? Pero papaltang daw mga abogado. Hindi, pinondohan naman. Binigyan na sila ng 400 budget. Kaso, ang higpit nung hawak doon sa 400 million na budget nila. Kung hindi pa nag-resign si Babe Singson, hindi pa nila papakawalan. Hindi pa ibibigay dyan sa ICI. Kasi sa bagay, no, may budget yung ICI, walang budget yung ICI, wala akong matinong lalabas yan. Yun ang sigurado natin dyan. Nagsayang lang ho tayo ng 400 million. Bakit? Wala naman ho silang kapangyarihan. Nakita nyo ho sa lahat ng hearing. Pagka sinabi ng resource person, ayaw kong mag-live stream tayo, wala nang magagawa. Wala nang pagagawa. Unlike sa Senado, hindi pwede. Hindi pwede. Mag-usap muna tayo. Pagka umabot tayo dun sa punto na kung saan kailangan. Arrest warrant is not yet confirmed. And also, sir, have you heard from Senator Bato, would surrender be in the works at the moment, sir? Yeah, we have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating. Siyempre, yung may hawak ng DOJ, si Ombudsman Bonjing, di ba? Sinabi niya, siya yung nagpauna. Siya rin yung nagsabi noon na Interpol ang kukuha kay Pangulong Duterte. Matagal niya sinasabi yun, Interpol. Nagkatotoo nga. Di ba mga kareaksyon ngayon? Si Bato, ayan yan ang mangyayari. Online. As to the senators, to the good senator reaching out to us, also we have not received any, nor I don't think he will be making such a representation considering wala pa. There's nothing to speak of. No ICC warrant. Palagay ko mga kareaksyon dito na magkakaalaman. Ako sa Pangulong Duterte, nagtimpi ang taong bayan. Nagtimpi tayo dahil ayaw natin bumagsak ang martial law. Nagtimpi ang sambayan ng Pilipino sa nangyari sa Pangulong Duterte dahil pinoprotektahan natin ang kapayapaan. Dahil alam naman natin ang kayang gawin ng mga Marcoses. Kaya nilang gawin lahat para hindi lang umalis sa kapangyarihan ng mga yan. Kaya po nilang gawin lahat sa mga Pilipino. Wala silang pakialam sa mga mahihirap. Wala nga silang pakialam sa Cebu, nagkamatay libu-libu dyan mga kareaksyon. Yung mga nabaon sa lupa, malay pa natin kung ilan yung namatay dyan. Pero mga kareaksyon, itong mga Marcoses na ito, wala po silang pakialam sa mga Pilipino. Gagawin nila lahat para hindi umalis sa kapangyarihan, manatili sa kapangyarihan, at magnakaw na magnakaw. Di ba? Tuloy po natin. Sir, Adrian Ayaling po, ABS-CBN. Sir, what's keeping the government from choosing yung surrender na option considering yun po yung ginawa last time? Bakit hindi po uulitin yung ginawa last time kay former President Duterte? Kasi illegal. Illegal ang ginawa nila. Kaya hindi nila pwedeng ulitin yung ginawa nila sa Pangulong Duterte kay Bato de la Rosa. Hindi niya masagot-sagot kasi nga illegal. The government, we are just one piece of the entire
structure of government. So a lot of considerations would have to be taken. We are also mindful of the fact that there are still pending petitions before the Supreme Court. So as a matter of practicality and yung propriety, we may have to wait for the Supreme Court to decide on the issue because our position is that is the one being questioned by the camp of the former president. So, yun, madaming mga kailangan timbangin, maraming kailangan na tingnan na aspeto from different angles. No? Yeah. But sir, theoretically, if you are going to differentiate the two, yung surrender and yung extradition, ano po yung mas madali and mas practical na gagawin ng government if and when na meron na pong arrest warrant? Theoretically speaking, the faster approach would be surrender because if we go through the extradition route,